Krame na si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza at ang karelasyon nitong si Renier Lu Dungon. Isa sa ilalim ang mga ito sa tactical interrogation upang malaman kung mayroon pa silang ibang kasabwat. Ito ang balita ni Grace Cassin. Alas 9 ng umaga kanina nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport sina Nobleza at Dungon. Agad itong didiretso sa Camp Crame para simulan ang tactical interrogation ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Andun na sa Crame, pero doon siya sa Crame Custodial Center ikulong kasi nga mga high risk yung silang dalawa eh. So dapat doon sila ikulong. At yung kanyang kaso na administratibo, kinausap ko na kahapon si IAS, yung Inspector General natin sa IAS, na bilisan yung kaso. Kagabi sa bisa na search warrant ni raid na mga tauhan ng PNP CIDG Bukidnon ang bahay ni Nobleza sa Malaybalay, Bukidnon. Dito na recover ng mga pulis ang mga baril, mga paggamit sa paggawa ng bomba at ilang dokumentong ginagamit sa terrorism activities sa kanilang lugar. Sa inisyal na impormasyong hawak ng PNP, naging parte ng intelligence group si Nobleza. Ngunit tiwala ang PNP chief na hindi nakapagbigay ng intelligence information si Nobleza kay Dungon dahil paperworks lamang ang karaniwang trabaho ng babaeng pulis sa nasabing unit. Tapos huwag kayo matakot na sabihin nyo, the PNP is compromised because of a certain police superintendent na na-recruit ng Abu Sayyaf. That's inaccurate findings. Dahil, yes, totoo, na-assign siya noon sa intelligence, sa Directorate of Intelligence, na-assign siya noon sa IG, pero pangalan lang naman yun nilagay sa IG as his hair carrying unit dahil doon talaga siya sa PAOCC, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission, which is directly under the office of the President. Totoo yun, may na-assign siya dyan. But that was prior to her involvement to Dungon. Si Dungon ay kilalang kasamahan ng napatay na Indonesian bomber na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Isa rin siya sa 6 na teroristang nasa likod ng pagpapasabog sa Cagayan de Oro noong October 2012 na ikinamatay ng 2 sibilyan at ikinasugat ng ilang police officer. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Camp Crame.